Dumarating sa ating mga buhay na makakakilala tayo ng ibang nilalang na makapagdudulot sa atin ng kapahamakan, sanhi ng kanilang panlilinlang. Magandang araw sa iyo, Mr. Narrator, at sa mga nakikinig. Ako po si Amelia, o mas kilala bilang Ami, at gusto ko pong ibahagi sa inyo ang kwento tungkol sa naging bakasyon namin ng mga katrabaho ko sa probinsya ng isa naming katrabaho. Taong 1994, nag-leave kami ng aking office mate at naisipan namin mag-out of town para naman makapag-unwind at mabawasan ang stress namin sa mga paperworks at report sa opisina. Matagal na din naman kami nga hindi nakakapagliwaliw at nagkakasama-sama na hindi tungkol sa trabaho ang aming pag-uusapan. Kasama namin noon ang bago naming katrabaho na si Roger. At siya mismo ay nagmula at naninirahan sa aming probinsyang pinuntahan. Siya ang nagyaya sa amin sa kanilang probinsya dahil paliwanag niya ay marami magagandang tanawin at pasyalan doon. Isa pa, may mga kabundukan din na pwede naming akyatin, kaya naman nainganyo kaming sumama sa kanya. Matagal-tagal din ang aming biyahe at halos inabot kami ng isang araw bago kami nakarating sa kanilang probinsya. At totoo nga magaganda ang tanawin. May nadaanan pa kaming malalawak na bukirin at taniman ng iba't ibang prutas at gulay, maging ang mga halamang ormentala. Sariwa at presko ang hangin at marami mga ibon sa bawat sanga na mga punong hitik na hitik sa mga bunga. Meron ding iba't ibang uri ng mga alagang hayop. Magigiliw at palangiti ang mga tao, kaya hindi kami naiilang at talagang nakakagaan ng loob na magbakasyon sa lugar na yun. Nagtungo muna kami sa bahay ng kanyang tiyahin na si Tia Maricara, kasama ang ina nito na si Lola Carmen. Mababait at sadyang maalalahanin sila sa mga bisita. Pinatuloy nila kami sa kanilang ancestral house at pinaghanda pa ng masasarap na tinola. Nagawa pa nilang makipagkwentuhan sa amin at inilibot kami sa kanilang bahay. Humanga kami dahil luma ang bahay. Malinis ito at walang anumang bakas ng sapot ng gagamba at alikabok ang mga kasangkapan. Pagkatapos naming kumain ay tumambay pa kami sa bakuran ng bahay at maya-maya pa ay nakaramdam na din kami ng antok, kaya nagpasya na kaming pumunta sa kanya-kanyang silid na tutulugan namin. Hindi ko na malayan kung anong oras ako nakatulog pero naalimpungatan ako nung hating gabi dahil may narinig akong pumapagaspas sa may bintana. Medyo may naririnig din akong huni na kakaiba sa huni ng mga ordinaryong ibon. Hindi nagtagal at unti-unting nawala ang pagaspas at huni sa may bintana, kaya hindi ko na yun inintindi pa at bumalik na lang din ako sa pagkakatulog. Kinabukasan nagising kami sa masarap na amoy ng nilulutong almusal ni Tia Maricara. Pagkadating namin sa pagkainan ay nakahanda na ang mga tasa na may umuusok na mga kape. Inihain ni na Tia Maricara at Lola Carmen ang mga plato na may lamang itlog, hotdog at maging karne. Bigla akong nagtaka kung bakit panay karne ang aming ulam at wala kami nakikitang isda, samantalang mas marami at mas mura ang isda sa probinsya. Kaya naman nagawa ko ng magtanong kay Tia Maricara. Tumugon naman siya at sinabing matumal ang isda sa kanilang lugar. Madali di maubos sa palengke ang isda sa dami ng mamimili. Kung gusto namin pwedeng kami na sumama kay Roger at magtungo sa palengke para makamamili kami ng mga gulay. Wala naman kaming ibang gagawin at isa pa ay maiinip kami kung mananatili kami sa loob ng bahay. Kaya naman pumayag na din kaming sumama kay Roger sa palengke. Bago magtanghali, nagtungo kami sa palengke at bumili kami ng gulay. Maraming tao ng mga oras na iyon at hindi magkandamayaw ang mga mamimili sa pagtawad ng presyo ng mga binibili nilang prutas at gulay. Papauwi na sana kami nang may makasalubong kaming matandang lalaki. Tinignan niya ng masama si Roger at pagkatapos ay bigla siyang sumulyap sa amin. Kinausap niya ako at sinabing mag-ingat kay Roger dahil hindi namin alam kung anong klase siyang nilalang. Napatingin ako kay Roger at hindi ko malaman kung anong sasabihin ko sa matanda.
Pero kitang-kita ko na nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Roger. Bigla siyang nagalit at pinagtaasan ng boses ang matanda. Pagkatapos ay inutusan na niya kaming magpatuloy na sa paglalakad at wag na lamang pansinin ang matanda dahil nasisiraan ito ng ulo at hindi niya alam ang kanyang mga sinasabi. Tumalima kami kay Roger at nang makahanap kami ng tricycle ay mabilis kami sumakay pero hindi ko mapigilang mapalingon sa direksyon kung saan matatagpuan ang matanda habang umaandar ang aming tricycle. Nananatili pa rin siya sa kanyang kinatatayuan at habol tingin niya kami na parabang may gustong ipabatid na babala. Biglang nagtayuan ang mga balahibo ko sa katawan kaya umiwas na ako ng tingin at nag-focus sa daan. Noong makabalik kami sa bahay ay kinuwento namin ang tungkol sa matandang nakasalubong namin. Saglit na nagkatingin sina Tia Maricar at Lola Carmen. Matagal silang natahimik pero bigla na lang silang humalakhak na parabang ginawang biro ang mga sinabi namin. Nanguna sa pagsasalita si Lola Carmen at nabanggit niya na ang matandang lalaki ay si Mang Tiburcio na isang albularyo. Namatay ang asawa nito dahil sa isang aksidente at pinaniniwalaan niyang kagagawan iyon ng aswang bago pa siya mawala sa sariling katinuan. Iniisip niya na karamihan ng mga taong naninirahan doon ay mga aswang. Suwestyon sa amin ni Lola Carmen na kung masumpungan namin o lalapit sa amin ang matanda ay wag na namin papansinin at kakausapin dahil baka kung anong gawin itong masama sa amin. Tumalima naman kami sa kanyang mga tinuran at ipinagpatuloy na lamang ang aming ginagawa. Walang ano-ano ay may naisip na ideya si Roger. Nabanggit niya sa amin na may tanyag na bundok sa kanilang lugar na dinarayo ng mga turista at magandang pagkakataon iyon para makaakyat kami sa bundok. Kung mamarapatin namin ay pwede kaming pumunta sa kasunod na araw at manatili sa tuktok nito sa loob ng 2 araw. Nangislap ang mga mata ni Joaquin at Julian dahil kilala sila bilang mga mountain climbers at mukhang sang-ayon sila sa naisip ni Roger. Hindi naman kami tumanggi dahil masayang karanasan iyon na pagkakataon. Kaya noong sumapit ang gabi ay naggayak na kami ng mga dala sa pag-akyat ng bundok. Hindi kami gaanong natulog ng maayos dahil sa matinding kasabikan sa susunod na araw. Sumapit ang umaga at maaga kami nagpaalam kina Tia Maricar at Lola Carmen. Nagpasalamat din kami sa malugod na pagtanggap nila sa amin. Pinabaunan ni Tia Maricar si Roger ng pagkaing may uulam bago kami mapaalam sa kanila. Lumabas kami ng bahay at nag-abang na masasakyang tricycle. Walang ano-ano ang may dumaang tricycle driver at inihatid kami sa may paanan ng bundok. Doon na kami nag-umpisang magdala ng mga gamit at umakyat sa matarik na kabundukan. Nakakapaso na ang sikat ng araw at halos langpas ng tanghali na noong makarating kami sa tuktok ng bundok. Tuwang-tuwa kami at napasigaw sa sobrang kagalakan na matagumpay na nakaakyat sa bundok na iyon na wala man lang aksidenteng nangyari sa amin. Pagkarating namin sa tuktok ay bumungad sa amin ang mga nasa paligid na matataas na mga punong kahoy, partikular na ang malawak na kaparangan. Luminga-linga kami sa paligid at inobserbahan ang lugar. Naririnig namin ang mga huni ng ibon, gayon din ang lagaslas ng tubig sa di kalayuan. Tinanong ni Joaquin kay Roger kung ligtas at walang mabangis na hayop sa lugar na iyon. At sinagot naman siya nito na ligtas sila at wala silang dapat na alalahanin dahil napakarami ng turista ang nagwagi sa lugar na iyon at wala namang nangyaring masama. Ipinanatag namin ang aming loob at nagawa pa namin kumuha ng larawan gamit ang baong kamera ni Danica. Pagkatapos nun ay nag-utay-utay na kaming magkabit ng tent sa malawak na kaparangan. Kasunod nun ay pansamantalang umalis sina Joaquin at Roger at Alfred para kumuha ng mga kahoy na panggatong na gagamitin sa bonfire. Hindi na kami nakaramdam ng gutom ng mga sandaling yon, kaya naman napagdesisyonan namin na kumain na lang sa hapunan. Lumipas ang mga oras at papalubog na ang araw. Nakagawa ng bonfire sina Joaquin at Alfred,
Samantalang inilabas naman ni Roger ang mga hilaw na barbecue na pabaon sa kanya ni Tia Maricara. Iniabot niya sa akin bago pa siya nagpaalam na iihilang sa di kalayuan. Ibinigay ko kay Alfred ang 6 na stick ng barbecue para maihaw niya at maluto sa apoy. Ilang minuto naming binabantayan ang karne. Paulit-ulit naming binabaliktad at nang makatiyak na kami na luto na ang barbecue ay saka namin inilagay sa pinggan. Maya-maya pa, sumigaw si Joaquin at tinawag ang pangalan ni Roger subalit walang sumasagot. Nabahala kami dahil maraming minuto na itong hindi bumabalik at baka may nangyari na ditong masama. Kaya lumakad na si Joaquin at hinanap si Roger. Hindi kami kumain ni na Alfred at Danica at hinintay namin na bumalik ang aming mga kaibigan. Pero si Josa ay masyado mapilit dahil talagang kumakalam na ang sikmura niya. Kaya hindi na namin siya napigilan at hinayaan na lang siyang kumain. Nasurpresa pa kami nang maglabas siya ng kalamansi dahil nakaugalian niya na napatakan ng katas ng kalamansi ang barbecue na gusto niyang kainin. Kaya ginaganahan lamang siyang kumain ng barbecue kung maasim-asim ang lasa nito. Hiniwa niya ang kalamansi gamit ang kutsilyo at pagkatapos ay pinigaan niya ang bawat karne. Bahagya itong umusok sa hindi malamang kadahilanan at unti-unti nagbago ang anyo. Ang karne ng baboy ay napalitan ng mga ilang piraso ng daliri ng tao, tenga at bituka. Namilog ang aming mga mata at nag-umpisa kami mapasuka. Itinapon namin sa apoy ang mga karne ng tao at hindi mapigilan ni Danica na mapasigaw sa sobrang gulat at takot. Noon lamang namin naisip na aswang sina Tia Maricara at Lola Carmen. Hindi imposible na si Roger ay isa ding aswang na katulad nila. Natataranta kami at halos napablangko ang isip ko sa kung anong pwede namin gawin. Walang ano-ano ay dumating si Joaquin at nagkandadapa-dapa siya sa lupa na bumalik sa aming pwesto. Tinanong namin kung saan siya nanggaling at pautal-utal siyang may itinuturo sa di kalayuan sa kakahuyan. Pinakalma na muna namin siya bago siya nagpaliwanag sa amin. Batay sa kanyang salaysay, hinahanap niya si Roger nang mapansin niya ang 3 bulto na naglalakad na papalapit sa isang mataas na punong kahoy. Nagtago siya sa isang malaking batuhan at inabangan na matapatan ng liwanag ang mga taong iyon. Makalipas ang ilang sandali ay nakarinig siya ng mga pag-angil at natiyak niyang hindi iyon mabangis na hayop. Pagtingin niya sa dakong kinaroroonan ng 3 figura ay eksaktong tumama ang liwanag ng buwan sa kanilang 3 at doon niya nakita ang mabalahibo at nangingitim na anyo ng 3 aswang. Ang lubos pa niyang ikinagulat ay ang pamilyar na pagkakakilanlan ng mga ito. Sila sina Tia Maricara, Lola Carmen at Roger. Naisip niya na walang ibang pakay ang 3 aswang kung hindi patayin sila habang naghahapunan sila. Doon lalong nagimbal ang aming buong katawan. Lumakas ang kabog ng puso ko. Posibleng nasa malapit lamang sila at inaalam kung saan kami pupuntahan. Kaya nagdumali kaming tumakbo patungo sa aming tent. Kumuha kami ng flashlight at iba pang mga gamit at pagkatapos ay lumabas kaagad kami ngunit nang lumingon kami sa dakong kaliwa kung saan may mga mangilang-ngilang mga puno ay nakita namin ang mga nakasilip na mga nalilisik na mga mata. Umatras kami at biglang lumundag ang 3 aswang. Kumaripas kami ng takbo palayo at ramdam namin na sinundan nila kami. Sumuot kami sa kasukalan at nagkandadapa-dapa kami at nadula sa ilang daan. Nakakita kami ng mga malalaking batuhan at doon na kami mismo nagsipagtago. Habol hininga kami na sumusulyap-sulyap sa paligid hanggang sa namataan namin ang 3 aswang. Inaalam nila kung saan kami matatagpuan. Mabuti na lang at maraming baging at sanga na nakaharang sa daan. Hindi nila kami basta-basta makikita, pero nanindig ang balahibo namin nang makitang suminghot-singhot sa ere si Roger na para bang baliw. Lalong nanlisik ang mga mata nito sa sobrang pula
na para bang laser beam. Tinakpan namin ang aming mga bibig at sinikap na hindi makalikha ng anumang ingay. Subalit, nakaapak ng kahoy si Danica. Pag-atras niya at lumikha iyon ng kaunting ingay. Naalerto ang tatlong aswang at umangil sila ng pagkalakas-lakas. Gumapang kami sa lupa upang hindi nila kami makita. Matagal kami bago nananatili sa ganoong posisyon. Tumayo lamang kami noong makatiyak na malayo na ang narating namin at hindi na nila kami masusundan pa. Tumakbo at hindi namin malaman kung saan sulok kami magtatago. Hinawi namin ang daan at nakatagpo kami ng malawak na damuhan. Pumasok kami doon at hindi namin inaasahang mabibitag kami sa patibong. Sumulpot ang tatlong aswang at wala na kaming iba pang matatakbuhan dahil pinalibutan nila kami. Galit na galit ako at pinagtaasan ko ng boses si Roger. Tinanong ko siya kung paano niya nagawang linlangin kami gayong wala naman kaming ipinakitang kasamaan sa kanya. Isa-isa muna niya kaming pinagmasdan at nang matiyak niya na nasa kanya na ang aming atensyon ay saka siya nagsalita sa isang malalim at nakakapangilabot na tinig. Ayon sa kanya, matagal na siyang nangbibiktima ng mga nakakatrabaho niya sa Maynila. Ginagawa niya ng libangan ang magsama ng mga katrabaho sa kanilang probinsya at paniwalain na mababait ang mga kanyang tiyahin at lola. Pagkatapos ay bigla na lang niyang aakitin na magtungo sa bundok o ibang liblib na lugar ang kanyang mga bisita. At doon mismo pagbabalakan na lapain at patayin. At upang hindi mapaghinalaan ay ibinabaon nila sa malalim na hukay ang mga natitirang piraso ng katawan ng mga bangkay. Kaya walang nakakaligtas sa kanilang mga dayo o turista. Sumagi sa isip ko si Mang Tiburcio at naitanong ko kay Roger kung talagang nasiraan ng ulo ang matanda o imbento lamang niya ang tungkol dito upang hindi talaga namin malaman ang katotohanan na totoong aswang ang pamilya nila. Hindi sumagot si Roger bagkus ay humalakhak siya at tinapunan ako ng nakakalokong ngisi na animoy isang demonyo. Nasabi niya sa amin na kahit anong sabihin o gawin namin ay hindi na kami makakaligtas sa lugar na iyon at doon na mismo kami mamamatay. Nagkaisa silang tatlo na pagtulungan kaming atakihin nang biglang may malaking lambat ang sumaklob sa kanilang mga katawan. Biglang humigpit ang panaling nakabigkis doon hanggang sa pumataas ang lambat at bumiting patiwarik ang tatlong aswang. Nagulat kami magkakaibigan at inilibot namin ang aming tingin nang lumapit sa amin ng isang matanda at tinanong niya kami kung hindi kami nasaktan. Bumungad sa amin si Mang Tiburcio na may hawak na bagakay na kawayan at may nakasuksok na itak sa kanyang tagiliran. Tumango na lamang kami sa kanya. Inutusan niya kami na sumunod sa kanya para makatakas sa mga aswang. Hindi kami kaagad nakakilos dahil nangangamba kaming magtiwala sa kanya. Pero pinapili niya kami kung gusto naming manatili sa lugar o hintayin naming mabutas ng tatlong aswang ang lambat o sasama sa kanya at makaligtas pa uwi sa Maynila. Doon pa lang kami kinalabutan sa mga sinabi niya at kaagad na tumalima sa kanya. Tumakbo kami palayo at sumuot sa isang makipot na kakahuyan. Habang binabaybay namin ang masukal na daan ay nagpakilala sa amin si Mang Tiburcio. Nabanggit niya na isa siyang manggagamot sa kanilang bayan bago pa dumating ang mag-anak na aswang. Siya mismo at ang asawa niya ang nakapatay sa ina at ama ni Roger, kaya ginagantihan sila ni Tia Maricar at Lola Carmen. Pinatay nila ang bunsong anak nito. Kaya simula noon ay nagpatuloy na sa paghihiganti si Mang Tiburcio sa pamilya ni Roger. Napag-alaman pa niyang nagdala si Roger ng mga turista galing Maynila bilang paing sa kanyang pamilya, kaya pinilit niyang maligtas ang mga nadadala ng mga tao. Noong nakaraang taong lamang niya hindi nailigtas ang mga bisita nito dahil mailap at mabilis kumilos ang tatlong aswang. Magkasintahan ang nauna sa amin bago pa kami makarating sa probinsya. Dinala ni Roger ang magkasintahan sa kakahuyan at doon niya inakit ang babae para mapag-away sila ng kanyang nobyo. Nagtagumpay naman siya at piniling sumama ng babae kay Roger. Kaya lang,
Bago pa nito malaman na tunay na pagkatao ni Roger, ay inunahan na siya nitong paslangin gamit ang matutulis niyang mga kuko. Samantala habang hinahanap ng lalaki ang kanyang nobya, ay nasalubong niya sa daan si Tia Maricar at Lola Carmen. Binulag siya ng mga ito bago pinagpira-piraso ang katawan. Nahuli si Mang Tiburcio ng pagdating at inabutan na lamang niya ang luray-luray na katawan ng lalaki. Pinagsisisihan niya ang nangyaring iyon, kaya naman nang malaman niya na may panibagong turista si Roger ay hindi siya nag-alinlangang sundan at pag-aralan ang mga kilos namin at kung saan kami posibleng dalhin ni Roger. Magalang ko namang ibinahagi kay Mang Tiburcio ang mga bilin sa amin ni Roger, pati ng kanyang mga kamag-anak ukol sa panganib na dulot ni Mang Tiburcio. Pagkatapos niyang marinig ang pahayag ko, ay sumulak ang inis niya at isinumpa niya na siya mismo ang papatay sa pamilya ni Roger. Lumiko kami sa maliit na sapa at pagkatapos ay sumuot kami sa panibagong kakahuyan, pababa sa isang patag na lupa kung saan natagpuan namin ang mangilang-ilang kabahayan. Paliwanag sa amin ni Mang Tiburcio ay huwag kaming mangamba dahil nasa lugar nila kami at malapit na lamang doon ang kanilang bahay. Medyo gabi pa rin noon at kinakailangan na namin makapasok sa loob ng bahay dahil delikado na namasundan kami ng mga aswang. Kaya nagmadali na kami nagtungo sa kubo ni Mang Tiburcio at doon namin nakilala ang asawa nitong si Aling Narcisa, pati ang anak nitong lalaki na si Sandro, na mukha ay hindi rin nalalayo sa edad namin at tila may pagtingin sa unang pagkakataon para kay Danica. Doon palang kumalamang mga tiyan namin, ngunit hindi kami pinakain ni Mang Tiburcio dahil may likido siyang ipinainom sa amin. Hindi namin alam kung para saan iyon pero hindi naman niya siguro kami lalasunin. Kaso bigla na lang kaming nakaramdam ng paghalukay ng aming bituka. Kumulo ang tiyan namin at pagkatapos ay may malaking batyang inilatag sa sahig si Aling Narcisa. Nakaramdam kami ng matinding pagsuka at doon mismo sa batya namin inilabas ang lahat ng laman ng bituka namin. Nangilabot at nagtaasan ang mga balahibo ko sa batok nang makita ang malapot at mabahong itim na likido na hindi ko alam kung saan nagmula. Bumubula pa ang likido kaya napapikit ako at iniwasan iyong matitigan na matagal. Namamawis na ang sentido ko samantalang lumuluha na at namumutla ang mga kasamahan ko sa matagal na pagsusuka. Halos humapdi at masakit na ang kanilang kalamnan. Wala na akong maisuka ng mga oras na iyon. Napahiga ako sa sahig dulot ng matinding pagsusuka. Inalalayan naman ako ni Sandro na nakaupo sa kahoy na upuang may sandalan. Umiikot ang aking paningin at talagang hilong-hilo ako. Maya-maya pa may ipinahid si Mang Tiburcio na lana sa tiyan ko, pati sa noo, bago ako tuluyang nakatulog. Nagising na lamang ako noong madaling araw. Katabi ko sa upuan ng aking nahihimbing na mga kaibigan at binabantayan pala kami ng mag-anak. Noong tuluyan ng magising ang diwa namin ay nakapag-unat-unat na kami ng mga braso, ay saka kami kinausap ni Mang Tiburcio. Ginamitan pala kami ng kapangyarihan ng mga aswang para mahawaan sa pamamagitan ng pagkain ng mga hinain nila sa amin. Gumamit sila ng tagabulag upang hindi namin makita ang tunay na anyo ng mga ito. Kung nagkataon at natagalan pa kami sa kanilang teritoryo, ay posibleng maging ganap kaming aswang. Tinanggal lamang niya sa katawan namin ang mahikang ginamit nila. Nadiskubre namin mula sa nalalaman ni Aling Narcisa na ang kalamansi ay mabisang sandata upang matanggal ang tagabulag sa pagkain ng mga aswang. May allergic reaction din ang mga aswang sa tuwing madadampian ng maasim na katas ng kalamansi ang kanilang balat. Napuri pa niya si Diyosa dahil kung hindi nito ginamitan ng kalamansi ay siguradong nakakain na naman kami ng laman ng tao. Matapos ang kanyang naging pahayag sa amin ay inanyayahan kami ni Mang Tiburcio na kumain ng lugaw na hinanda ng kanyang asawa nang biglang makarinig siya ng malakas na kalabog sa labas ng bahay. Narinig ni Mang Tiburcio sa labas ang boss ni Lola Carmen at hinahamon siya nitong lumabas ng bahay at ilabas kami upang hindi na masaktan ang kanyang pamilya. Sa puntong iyon ay inihanda ni Mang Tiburcio, Aling Narcisa at Sandro ang kanilang mga armas
at sama-samang lumabas ng bahay. Pinayuhan nila kami na kahit anong mangyari ay huwag lalabas ng bahay at pagkatapos noon ay hinarap nila ang mga aswang. Naririnig namin nagtatalo-talo sila sa labas ng bahay at mukhang hindi pa patalo ang mga aswang at lalo pa silang nagmatigas. Kaya napuno kami ng kuryosidad at binuksan namin sa maliit na awang ang pinto at sumilip kami sa labas. Kita namin na nakapwesto ang 3 aswang habang hawak ni Mang Tiburcio ang itak. May dala namang mahabang baril si Aling Narcisa at may hawak na ginunting at makabuhay si Sandro. Galit na nanlilisik ang mga mata ng mga aswang habang nakaharap sa mag-anak na may dalang mga sandata. Sumalakay si Tia Maricar at nadaplisan niya si Mang Tiburcio sa may balikat. Pero bago pa niya masunggaban si Aling Narcisa ay pinatamaan na siya sa mukha ng makabuhay ni Sandro. Umusok ang mukha ni Tia Maricar at lumika iyon ng mahabang marka at napaangil siya sa sobrang sakit. Samantalang nahiwa ni Mang Tiburcio ang balat at binti ni Lola Carmen kaya dinambahan siya ni Roger, kaso pinutukan ito ni Aling Narcisa at tinamaan ito sa braso. Ikinasa ni Aling Narcisa ang baril at itinutok sa ulo ni Roger. Bahagyang napatras si Roger, maging si Tia Maricar at Lola Carmen. Natakot sila sa atid na kamatayan ng bala ng baril. Binulyawan sila ni Aling Narcisa na huwag nang magtatangkapang sumugod sa kanilang bahay kung gusto nilang pasabugin nito ang mga ulo nila at maubos ang kanilang angkan. Tama nang napatay nila ang anak nito at nakaganti na rin sila sa apo at pamangkin ng mag-anak na aswang. Huwag na silang magpilit pang lumaban dahil sigurado nilang uubusin nila ang lahi ng mga ito kung magpapatuloy silang lumaban at magmatigas. Kaya bago iputok ni Aling Narcisa ang baril ay kaagad na lumisa ng 3 aswang at hindi na nagawang magbanta sa kanilang mga buhay. Bumalik sa normal ang pintig ng puso namin lahat nang matiyak na natapos na ang labanan. Humanga kami sa katapangan ni Aling Narcisa. Naisip namin na kung sino pa sa pamilya ang tahimik ay siya pa pala ang may ibubuga at nagawa pa niyang sindakin na ang mag-anak na aswang. Papasok na sa loob ng bahay si Mang Tiburcio nang makita niya kami nakasilip sa maliit na awang ng pinto. Mabilis kami nagsipagbalikan sa upuan at tahimik na naghihintay hanggang sa makapasok sila sa loob ng bahay. Dire-diretsong nagtungo sa banyo si Mang Tiburcio at tila naghugas ng sugat niya sa balikat. Samantala kinausap naman kami ni Aling Narcisa na wala kaming dapat na ikabahala dahil natitiyak siyang hindi na muling babalik ang mga aswang para kami ay kunin na. Matapos noon ay inalok na muna niya kami na kumain ng lugaw. Nawala na din ang atok namin nang matikman namin ang mainit at malinamnam na lugaw. Hindi na namin nagawang matulog at sumandal na lang kami sa upuan at hinintay ang pagbukang liwayway at paglabas ng araw. Noong tuluyan nang lumiwanag ang paligid at sumikat na ang araw, naligo kaming lahat dahil kahit papaano ay meron kaming bitbit na damit at nadala din namin ang aming mga ID, perang pamasahe na gagamitin namin sa pag-alis. Tinulungan kami makasakay ng tricycle ni Mang Tiburcio. Nagpasalamat kami sa kanyang kabutihan at kahit pinagdudahan namin ang pagkatao niya ay nagawa pa rin niya kaming mailigtas sa mga aswang. Nagpasalamat din kami sa pagtulong sa amin ni Aling Narcisa. Pinabaunan pa niya kami ng lana at ilang agimat sa aming pagbabalik sa Maynila. Nakarating naman kami ng matiwasay sa terminal at doon na kami nagpaalam at nagpasalamat sa kanilang lahat. Makalipas pa ang ilang sandali ay sumakay na kami sa bus at umandar na ito. Noong makabalik kami sa Maynila at nakapagtrabaho na muli kami sa opisina ay nagulat na lang kami sa kwento ng aming boss. Matagal na palang nakapag-resign si Roger at nakahanap na ito ng panibagong trabaho. Pero nagpapasalamat kami dahil wala ng peligro sa mga buhay namin. Nawala na sa landas namin ang presensya ni Roger kaya nakahinga na kami ng maluwag. Hindi na kami nagbigay pa ng kung anumang komento ukol kay Roger at nagpatuloy na lang kami sa pang-araw-araw na gawain. Hanggang sa namatay na lang ang usap-usapan tungkol sa tunay na dahilan ng pag-alis ni Roger sa opisina. Wala din namang nakalap sa aming impormasyon
ang mga tsismosa naming katrabaho tungkol sa karanasan namin sa pagbakasyon sa may probinsya. Nabanggit na lamang namin na masaya kami nakarating sa lugar ni Roger at bukod doon ay wala kaming nalalaman sa biglaan niyang paglipat ng trabaho. Lumipas ang 1 buwan at ibinalita sa amin ni Danica na batay sa liham na ipinadala sa kanya ni Sandro ay nalaman niya na umuwi sa probinsya si Roger at may kasama itong 2 babae. Ang isa sa kanila ay nobya niya at kapatid ang isa ng babae. Binalak silang iligtas ni Mang Tiburcio subalit natagpuan na lang nila sa gubat ang magkapatid. Tulala ang babae at hindi makausap, samantalang ang kapatid naman nito ay hindi nasaktan pero puno ng kalmot at galos. Isiniwalat ng kapatid na ibinalak silang patayin ni Roger nang matuklasan nilang aswang ito. Mabuti na lang at nakaligtas silang magkakapatid pero hindi matanggap ng kanyang ate na ang nobyo niya ay isang aswang at mukhang natroma siya sa lahat ng kanilang naranasan. Nahihatid naman ni Mang Tiburcio ang magkapatid sa terminal at pagkatapos noon ay wala na siyang nabalitaan kung ano ang nangyari sa kanilang buhay. Natakot kami dahil kahit lumipas na ang insidenteng naganap sa amin ay patuloy pa rin gumagawa ng karanasan si Roger at nagawa pa niyang mapaibig ang inosenteng babae para lang makatikim na naman ng laman loob ng mga tao. Pero ang mas nakakagulat ay ang patuloy na pagsusulatan at pagpapalitan ng mensahe ni Danica at Sandro. Kaya naman diretsahan namin siyang tinanong at binigyan niya kami ng malinaw na kasagutan. Mag-1 buwan na pala silang magkasintahan at pinaalam na din niya sa kanyang mga magulang ang tungkol kay Sandro. Alam na din ni Mang Tiburcio at Aling Narcisa ang tungkol sa kanilang relasyon. Natawa nga sila sa tadhana dahil iyong kamuntik pang mabiktima ng aswang ang magiging kasintahan ng kanilang anak. Sa kabila naman nun ay tinanggap nila ng buong buo itong si Danica para kay Sandro. At hangad nila ang kaligayahan ng mga ito. Ayon pa kay Danica, iba si Sandro sa mga lalaking nagtangkang manligaw sa kanya dahil malinis at tapat naman ang pag-ibig sa kanya ni Sandro kaya wala na siyang dapat na ipangamba. Natuwa naman kami dahil sa wakas ay magkakaroon na din ng nobyo ang aming kaibigan. May mga pagkakataon na nga na lumuluwa si Sandro sa Maynila para bisitahin si Danica at mismo sa bahay pa nito tumutuloy dahil tanggap naman ito at itinuturing na rin na kapamilya ng kanyang mga magulang. Makalipas ng 1 taon ay nakatanggap ako ng tawag mula sa telepono mula sa aking pinsan na si Rolanisa. Nagtatrabaho siya sa isang malaking kumpanya sa Makati ng mga panahong yun at ibinalita niya sa amin na magbabakasyon sila sa probinsya ng kanyang bagong katrabaho. Napintig ang tenga ko sa pagkakarinig ko sa mga sinabi niya. Tinanong ko kung sino ang bago niyang katrabaho at nang banggitin niya kung sino ito ay doon na ako halos himatayin. Walang iba kundi si Roger de la Cruz, ang lalaking nagkukunwaring mabait at mapagkakatiwalaang kaibigan na isa palang kampo ng kadiliman. Pinakalma ko ang aking sarili at binalaan ko siyang huwag sasama sa lalaking yun dahil mapapahamak ang buhay niya. Tinanong niya sa akin kung bakit pero hindi ako nakasagot kaya nainis siya sa akin at ibinagsak ang kanyang telepono. Pinilit ko siyang kontakin at kausapin subalit hindi na siya sumagot sa akin. Lumipas ang 1 araw at pinuntahan ko siya doon sa kanyang inuupahan na apartment at inabutan ko doon ang tiyahin at kapatid niya. Hindi pala ito nakasama sa outing dahil nagkaroon ito ng trangkaso at LBM kaya hindi na rin nakapasok sa trabaho. Pagkakita ko sa kanya ay binigyan ko siya ng 2 piraso ng kalamansi at sinabihan na kung aalokin siya ng pagkain ni Roger ay patakan niya ng kalamansi at alamin kung anong mangyayari at kung may gawin man itong masama sa kanya ay patakan lamang niya ito ng kalamansi sa muka. Napatawa ang aking pinsan kahit masama ang kanyang pakiramdam. Tinanong niya ako kung anong klaseng kalokohan ang pumasok sa utak ko pero pinayuhan ko na lamang siyang magpalakas at magpagaling at huwag niyang pagkakatiwalaan si Roger dahil ito ay masamang tao. Pagkatapos nun ay nagpaalam na ako sa kanya. Nagpasalamat naman ako dahil naudlot ang pagsama ng pinsan ko
sa outing at nakaligtas siya sa kalakip na panganib na dulot nun. Sa kasalukuyan meron na akong sariling pamilya at nakakasama ko pa rin sa trabaho ang mga kaibigan ko. Patuloy pa rin ang pagtulong ni Mang Tiburcio sa mga taong nabibiktima ng mga aswang hanggang sa siya ay malagutan na ng hininga. Si Sandro na lang ang nagpatuloy ng nasimulan ng kanyang ama. Naging mag-asawa sila ni Danica at nabiyayaan ng 2 anak, pero naghati sila sa anak. Ang panganay na lalaki ay nasa poder ni Sandro sa may probinsya, samantalang ang anak na babae ay nasa poder ni Danica sa Maynila. Sa tuwing bakasyon ng mga bata sila nagkakasama-sama sa probinsya at hindi na nagtatagal dahil sa panganib na dulot ng mga aswang. At dito na po natatapos ang aming karanasan nang minsan kaming magbakasyon sa probinsya ng aming katrabaho. Sana ay nagbigay ito ng aral ukol sa bakasyonista na mabilis magtiwala sa mga bagong kakilala. Maraming salamat po sa pagpili ninyo sa aking ipinadalang kwento. Hanggang sa muli.